Oy, teka muna ha, yung mga taga Bulacan, saan ba yung mga, anong lugar ba yung walang supply ng tubig? Lakay, pero dyan to sa 6th district ng Bulacan, Lakay Nasa distrito ba rin Congressman Ador Pleto ito? Ka-Ador Pleto ng Bulacan, maganda umaga po. Kong, good morning. Morning po, ka-Apo Deo. Yes, sir. Abay, Apo, saka si Sister L. Opo, good morning ko. Naimbagamigat na Kong. Bakit ang tagal-tagal na raw pong ilang araw nang walang serbisyo ng kuryente sa lugar dyan sa distrito po ninyo? Tubig, Lakay. Tubig. Tubig, Sa bayan po ng Sagaray at saka sa Santa Maria mismo, mga 5 barangay dito sa Santa Maria at 5 barangay. Sagaray. Ilang residente yan, Kong? 28, wala ng tubig. Bakit? Pangako nila na may re-restore nila hanggang March 2nd. March 5 na. Kaya kahapon nagpatawag ako ng meeting. Kaya pinatawag ko ang mga responsibleng mga ahensya dito, yung PhilHydro, rito ng Maynila at saka yung mga water districts na dalang Angat at saka Norsagaray, si Engineer John Santos at si Engineer Cruz. At para malaman ko yung actual na nangyayari kasi nag-ikot kami talagang kawawa talaga. Ilang araw na. Kaya nanawagan ako sa mga school officials, sa mga district supervisors, principal. Baka pwede naman natin online muna doon kasi tama nga si Senador Bongo na kalusugan muna unahin natin kasi hindi naliligo yung mga bata. Kami nagdadala. Mabuti itong question ko itong itong PhilHydro. 20 years na yung mga lifespan, yung mga bulb na sinasabi niyo kasi pinakita sa akin yung mga litrato, bakit bumigay 10 years pa lang? Baka luma na ito. Kaya nga nung nasira yung bulb, ang lakas ang tapon ng tubig, nagbaha nabaha yung 4 na pumps na namamahala sa distribution ng mga tubig papunta sa mga barangay. Kaya itong nawalan tubig hanggang ngayon, pangako nila March 10, kaya sabi ko pinag-usapan namin, mabuti pa kaya pwede naman maaga-aga. Lunes pa. Pumayag sila ng March 8. Kaya sana i-restore na nila, kaya lang kami ngayon na nagpapadala, yung Mayor Hermar ng Norsagaray, at Mayor Oming Ramos Santa Maria, at ako nagpadala rin ako ng mga water tanker kasi hindi ko kaya yung, sabi ng Water District Manager, sabi mga 15,000 households sa Santa Maria at saka 10,000 sa Norsagaray. Kaya 25,000 households. Imagine time is 4 mo na 100,000 mga tao. Napakadami. Hindi nakakaligo. Naku, Diyos ko, kawan naman yung mga bata. Lalo na yung may mga Tsaka yung panluto. Kong, kumusta yung panluto? Water tank. Nagpadala naman sila kayo kulang. Apat lang ang galing sa PhilHydro. Opo, kailangan talaga may standby. Sabi ko sa kanila, bakit pang emergency, pangatlo pala pangyayari ito nung Typhoon Ulysses, nangyari na ito na nabaha Norsagaray. Nasira na naman ito. Bakit wala kayong mga standby na motor? Tama. Dapat mayroon kayong mga ganong emergency, mapapalitan natin agad. Imagine, it will habi daw ng contractor na magre-restore ng bulb at saka yung mga motor. Yung isang motor, okay na daw kahapon. Kaya medyo maganda na yung flow ng tubig ngayon ng mga iba. Kailang 3 bomba pa, kaya hanggang March 8 pa babalik po ito. Imagine po, hanggang kagabi 11, nandyan ako, umiikot kami, nagdadala pa rin kami ng mga tubig sa remote areas. Yung maliliit na water tanker naman na nahiram namin para sa mga iskinita sa loob. Kasi natatanda mo, ito yung mga panahon natin, linalabas natin. Yung dinadala natin galing sa mga nasa tulay dyan sa Malabon na Botas dito sa Makati, dinala lahat dito sa limang resettlement areas dito sa Norsagaray, yung FBR, Nor Homes, Nor Heights, Katuparan, lahat yan walang tubig, mga mahihirap nating mga kababayan. Ang init pa naman, Lakay, tsaka so kompleto hanggang kailan daw ibabalik ang supply ng tubig? Madala ng tubig. Kailan daw po maayos yan na Congressman Ador? Sabi nila, kaya ko nagpatawag, masyadong mahaba yung March 10 bilang technical. Oo naman. March 10 sa Lunes pa. Ilang hanggang March 8, Pilipinas. March 8, Sabado. Okay, so...
dito kasi Apulahay, nagpipis ng mga barangay, balik mo ng tubig. Oo. Oo nga pala, fiesta ngayon, summer na. Hindi, tsaka kung ang tindi po ng init ngayon, nagkabiso ng Pag-asa. Oo. Nag-aantay. Ang nangyayari po, inaabangan na dyan sa main road. Kaya hindi na kami makapasok kasi agawan na. Kaya sabi ko, kailangan na nawagan ako sa mga barangay official, tumutulong sila magdamag. Pati mga mayor, saka mga barangay captains, talaga tumutulong po sila. Kaya sabi ko, pakiusap po, ayusin lang nyo yung distribution para tulong-tulong po tayo. Nagpadala kayo ng mga mineral water kasi para inumin ng mga estudyante, yung mga nag-aaral lalo. Tsaka panluto man lang, Kong Ador. Ito, ang advice ko po sa kanila, yung mga galing sa tangke, dapat paboil nila para pwede lang paglamig sa kanila inumin. Sino po, Ka-Ador, sino may-ari ng PhilHydro? PhilHydro, ako pagkaalam ko, ito yata yung kay MB Pangilinan. Okay, Ninong kay MVP. MVP pa wala to eh. Apo, Adeo, ang source kasi ng water dito, mga galing sa Bulacan Park, yung galing kay Ramon Ang. At saka itong PhilHydro na galing kay MB. Mani Pangilinan. Okay, maraming salamat, Ka-Ador. Ayan, manawagan tayo kay Ninong. Bagan sa ating mga kababayan dito sa 6th District na magtulungan muna kami. Opo. Okay. Na lahat yung mga may tanker, water tank, sana pahiram muna nila, sandali lang hanggang at saka yung mga may swimming pool dyan, pabuksan yung swimming pool dyan muna maligo yung mga bata, ha? At saka yung mga ilog dyan, di ba pwede paliguan yung mga ilog dyan sa Bulacan? Madudumi ba? Yung Angat po pwede ho, yung Angat kailang malayo naman. Malayo masyado. Malayo yung Santa Maria doon sa Angat River. Malayo kami rito. Okay. 5 malalaking barangay dito sa Santa Maria at saka 7 sa Norsagaray. Okay, marami. Sana yung monitor nila sa may tinatawag na meter flow. Kung ilan yung malabas na ngayon, medyo gumaganda na. Sana nakikiusap ako sa PhilHydro na ipaapura nila yung repair para matapos na sana bago Sabado. Okay, pakitutukan, Ka-Ador. Maraming salamat. Buti na naman, nandiyan kayong nakasubaybay. Thank you very much, sir. Salamat po. Thank you, Kong. Dummy.